This morning, we're going to claim that God will take over because He is still on the throne and He is in control. So later, we'll pray for our kababayan. Kasi alam naman natin talagang ang bagyong ito parang labas-pasok dito eh. Nag-iiba lang ng pangalan. No? Bago lang pangalan pero bagyo pa rin. So pagpe-pray po natin mga kababayan natin na nakaranas ng devastation because of this typhoon. Anyway, this morning, itutuloy po natin ang ating pag-uusap. Are you excited? We had our series, ano yon? Tell the world. Kaya nga, tell the world. The world is telling us right now that there is a great typhoon coming and it will devastate the people. So anong sasabihin natin? Hindi niyo alam kung sabihin niyo. Tell them, Jesus is in control. Amen. You have the message of hope in you as believers. Kaya nga po ang ating series for I think 7 weeks, 6 weeks. Sinali ko kasi yung anniversary, 6 weeks is about telling the world. So gusto ko manalagay natin sa heart natin yan, what we should tell the world. Ang ating verse is Luke for this. Luke chapter 24, verse 45 and 48. Shall we all read this together? 1, 2, 3. Then He opened their minds so they could understand the scripture. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer the third day. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem, as you are witness of these things. God bless His word. Ang sabi dito, para mabuksan ang kaisipan at maunawaan natin ang mga nakasulat. At yung pang inihimay-himay natin. Why we studied in series, para mas maunawaan natin. And we have our live groups na yung hindi nyo masyadong naintindihan during the Sunday, we can discuss in the live group. Bakit? Because we need to understand the scripture. Amen. We need to understand the scripture in context. Kasi marami rin po nag-quote ng scripture out of context. At yun po ang nagiging hindi na maganda. Hindi maganda ang nagiging result sa buhay ng mga nakakaparikinig. Kaya sa umagang ito, itutuloy po natin ang ating pinag-uusapan. Last week, ang ating pag-aralan ay tungkol sa the life-changing message. The message that we carry, it changes life. And it does not only change life, it changes destiny. Kaya napakahalaga po ng message na to. Kasi hindi lang buhay ang binabago nito, kundi ang destiny. Paano nabago ang buhay? From darkness to light. Nung wala ka sa Panginoon, you were in darkness, di ba? And then Jesus came, you responded to the gospel, life come to your life. Paano na-change ang destiny mo? From death to life. Kasi when you were a sinner, ang destiny ng sinner is death. Hindi po physical death, kasi lahat naman tayo mamamatay dito sa physically. But it is the spiritual death. Bakit nagkaroon ng spiritual death? Because of sin. It separates us from God. Yun po talaga ang death, when we are separated to God. But because of Christ, the life-changing message, the gospel, we can be reconciled back to God. Amen? At sa umagang ito, tutuloy po natin ang ating series at ang pinamagatan po ng ating pag-uusapan sa umagang ito is Making a Difference. Pwede ba natin basahin ito? Parang hindi tayo masyadong confident. 1, 2, 3, isa pa. Dapat with conviction yun. Kasi ibig sabihin, you are making a difference. Ano ba? How do you make a difference? Sa isang lugar. Di ba? Ano sabi nga, you are different when you are not doing the things that others do. Tama ba? Kasi hindi mo siya ginagawa. Kaya, naiiba ka. And sometimes, kuminsan naman, kaya pag naiiba ka, people will be, dalawa lang po nangyayari. Pag
Kakaiba po ang ating, kung naiiba tayo sa lahat, like they're doing everything that is not right, and you are doing what is right, ang nangyayari po, dalawang bagay yan. Either they will hate you, or they will love you. Pero whatever ang result niyan, kung ang sarili mo, you know that you're doing what is right, kailangan hindi tayo affected. So we can make a difference by living who we are. Amen? It could be negative or positive. So tingnan natin yung positive. Doon tayo eh. Mahirap maging negative. Sabi nga ng ating, i-summarize ko lang yung life-changing message natin. Sabi ng Romans 5:8. Okay. Sabi dito, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ito daw yung greatest love story na kahit napakamakasalanan natin, si Kristo namatay sa atin. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Napakagandang hawakan ito. Because right now, the world will condemn you, accuse you. You are not worthy. Hindi ka karapat-dapat. But I tell you, friends, brothers and sisters, ano man ang sitwasyon at position mo, God loves you. Amen? And our text that we're going to explore today, medyo mahaba, pero hindi po natin babasahin lahat. And assignment yun na lang po mamaya. You can read it in your home so you can check the scripture. It's from John 4, from verse 1 to 42. Sabi niyo, wow, ang haba niyan, Pastora, baka dumating na si Pepito. Di ba tayo tapos? Okay. So we have to tell the world that He is a loving, forgiving God. Hindi po siya Diyos na naghihintay na magkamali ka, magkasala ka para i-kick out ka niya at papapong ka niya sa hell. No. Gusto kong tignan natin ang ating Diyos na napakabuti, napakabait, and a very loving God. And yet, He is a sovereign, powerful God. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, the message, it changes life, it changes destiny. Kaya ngayon tingnan na natin, ano ba yung destiny ko? It can be changed. Okay? Amen. So how we make difference? How to make difference sa mundo? Sabi ko nga kanina, yung hindi mo ginagawa, ay ginagawa mo na hindi ginagawa ng iba, it makes you different. Amen? Iba yan. So, how to make a difference? Number one, we need to respond to the gospel. Kasi the life-changing message, binigay sa atin. Kahit nandyan na yan, kung hindi ka mag-respond dyan, baliwala. When you hear the message, you have to respond to the message para yung mensaheng yan ay magkaroon ng power and effect sa buhay natin. So you have to respond. And today we're going to explore John 4, yun na nga, from verse 1 to 42. And this passage, nakita natin how Jesus, being a Jew, did something that the Jew doesn't want to do. And it changes the people. Okay? Sabi, from John 4:7, ito po istorya nito, is pabalik si Jesus sa Galilee. And during that time, ikukwento ko na lang po, mamaya nyo nabasahin. And during that time, yung, di ba, wala naman po noong jeep, walang tricycle, walang bus, walang tren. Pero may camel, okay? Pero hindi siya gumamit ng camel. Wala ding Grab. Ngayon, ang bilis na lang, no? Gusto mo pumunta sa ano? Ay, Grab lang, book lang yan. Grab. Okay ka na, safe ka na, di ba? Angkas, ayun, pinakamabilis pa yung angkas. Ang dami natin ngayong provision. So we can do the work that God has entrusted to us. So later, tignan natin, nagagawa ba natin ito? Okay? But Jesus is walking. Naglakad lang siya. At sa paglalakad nila, napagod ang Panginoon. Umabot sila doon sa lugar kung saan yung Jacob's Well. And sa Jacob's Well, this is the place of Samaritan community ito. Ang Samaritano po, they're half Jew.
Half Jew sila, pero half foreigner. Ibig sabihin, intermarriage, nakapangasawa sila ng foreigner. And they are considered outcast na mga Jew. They are not accepted. Hindi sila accepted. Kaya ang Jew ayaw makipag-usap sa kanila, ayaw sila tignan. Iba ang tingin because even their worship are different. Kasi may influence sila ng different culture. So they're separated. They have their own community. Pero syempre, ang Jew, ang feeling na they are more superior. Because they know who they worship and where to worship. Yun ang ano nila eh. Yun ang kanilang stand. So they are outcast. And abang nakaupo ang Panginoon doon, sabi it's noontime, at isa sabi ng isang scholar, kaya noontime, ang Samaritan woman nag-iigib kasi hindi rin right ang life niya. Nag-iiwas din siya sa tao. Pero nung umigib siya doon, sa well, andun ang Panginoon, nakaupo sa tabi ng well. Ito na yung verse 7. Basahin natin. Soon, a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." What do you think yung ano ng woman, ano? Kasi hindi kami kinakausap nito. Pero bakit ngayon humihingi siya sa akin ng tubig? Actually, yun yung response niya. Nagulat siya na ang isang Hudyo ay kakausapin siya. Nagulat siya, na-shock siya. Kasi hindi lang siya kinausap ng Panginoon. As we read the passage, God offered a gift sa kanya. Then the woman can't believe the Jew would approach her for drink. And in verse 9, ito ang sinabi ng salita ng Diyos. The woman was surprised. Ano kayong tsura? Ano yung surprise? Shock yun, hindi surprise. Shock din siya. For Jews refused to have anything to do with Samaritans. Ekes ang mga Samaritans sa Jews. Okay? She said to Jesus, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Sabi na Samaritan, magkaiba tayo eh. Hindi yung nga kami kinakausap eh. Di ba galit kayo sa akin? Galit kayo sa mga katulad namin. Mababang uri. Mga mahinang nilalang sa harapan nyo. Anime na to, no? Mga mahinang nilalang sa harapan nyo. Sabi, pero umihingi ka sa akin ng tubig. Yan yung response ng Samaritan woman kay Lord. Talagang na-shock siya. Kayo kaya, isipin nyo kaya, kung mayroon lumapit sa inyo, alam nyo, isang tao that hated you, and then all of a sudden, lumapit sa iyo, at may hiningi something sa iyo, bibigyan nyo ba? Baka hindi nyo bigyan eh. Hala kayo. Okay. Actually, they know that the Jew, ayan talagang sa kanila. And then Jesus replied to the woman in verse 10. This is 10 to 14. Ang sabi ng Panginoon, if you only knew the gift God has for you. Hindi lang ng Lord in-approach siya, nakipag-converse sa kanya, kundi sinabi ng Panginoon, we have something for you. And who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water. Kung alam mo lang, kung kilala mo lang, na mayroong ng Diyos sinihandang regalo sa iyo. At kung sino akong kausap mo, hihingi ka sa akin, Jack, at may maibibigay ako sa iyo. Sabi naman ng unang woman, "Sir, you don't have a rope or a bucket," she said. "And this well is very deep." Siyempre tayo, mahilig tayo talaga mag-reason, ano? Di ba? Titignan kasi natin ng mga bagay sa pananaw ng isang tao. At nauna, tinatawag nila, wala tong logic. Wow. Karoon pa ng logic. Teka na. Sabi niya, "Sir, you don't have a rope or a bucket," she said. "And this well is very deep. Where would you get this living water?" Hindi niya nga naintindihan eh. "And besides, do you think you're greater than our ancestors Jacob, who gave us this well
For you can offer better water than he and his sons and his animals enjoyed. Ibig mo sabihin, mas magaling ka, mas powerful ka kaysa doon sa aming ninuno na si Jacob. Sabi ng Panginoon sa kanya, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. Alam mo ba pinakita ng Lord dito na, yes, this is well, and ito ay ginawa ng inyong ancestor, and they produce water for you. But the water, the relief of the water that the water is giving you is temporary. Hindi nito kayang ibigay sa inyo yung satisfaction, yung hinahanap ng buhay nyo. It's a temporary relief, sabi ng Panginoon. Kaya nga those who drink, you will become thirsty again. Sabi niya, the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh bubbling spring within them, giving them eternal life. Pero sabi niya, yung tubig na ibibigay ko ay siyang magpupuno sa inyo that you will feel complete. Kasi po, tingnan mo, kahit tayo, di ba? Kahit nga marami kang pera, you still feel you want more. Ang tao po talagang hindi nila napifeel ang satisfaction and contentment. Kahit ano na yan, kahit sikat na yan, gusto niya pang sumikat uli. Di ba? Ang dami ng pera, sige, invest pa tayo, kailangan marami pang pera. Kasi mayroon longing sa puso natin. May hinahanap tayo, there's always an empty space sa buhay natin na hindi minsan alam ng tao at hindi nila nakikita kung ano ang kulang na yun sa buhay nila. That's why, alam mo ba na maraming tao na, they spend for friends, di ba? Outing, sinasatisfy nila yung sarili nila kasi nararamdaman nila may kulang. And this morning, gusto kong i-reveal sa inyo kung ano po yung kulang. Bakit ang tao hindi ma-feel na puno sila? They always feel incomplete, lacking, because of this. Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. Basahin natin ang sabay-sabay. Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Ang sabi, ang Diyos planted eternity in our hearts. When God created us, may space sa puso natin ang Diyos na ilinagay niya para sa Kanya lang. Until that space are filled with His presence, you can never feel full and satisfied. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa babae, the water that I give you will be a bubbling spring of water within you that will give you eternal life. Just like us. Kaya nga ngayon maraming superheroes na mga movies, di ba? And nagba-blockbuster talaga ito. Mamahal pa ng mga ticket pag nanood ka doon. Naghihintay na lang ako sa Netflix. Mamahal! 400, 500, kasi maganda daw yung theater, ang sound, and pag nakita mo, parang totoo talaga sila. Okay lang. Di ba? People are waiting for superheroes that will save. Subconsciously. Kaya nga mga superheroes ngayon, yung mga Marvel, mga click na click yan Kasi mga tao talaga, looking after that. The same. Dito, they're waiting for the Savior. They're waiting for a Savior. Kaya nung sinabi ng babaeng ito, kasi kung tutusin niyo po, ang babaeng ito, hindi lang sila considered outcast, but she's living a life that is not right. Pag binasa niyo yan, sabi ng Panginoon, bring me your husband. Wala akong husband, Lord. Tama, totoo sinabi mo. Kasi wala ka talagang, yung 5 na kasama mo, hindi mo asawa. Kahit ang lalaking kasama mo ngayon, hindi mo asawa. God exposes the things that needs to be changed in our life. Pero hindi siya nag-resist. She runs to the village and declare about Jesus. Amen?
And then verse 39. And I think, yeah, that's verse 39. Many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, "He told me everything I ever did." Saan po nagsimula? Bakit sila naniwala? Dahil may nagpatotoo. At ang nagpatotoo pong ito, ay hindi naman siya talagang good person or with good reputation sa community nila. She's living a life that is not right. And yet God used her to reveal Himself sa tao. Kaya alam niyo mga kapatid, God can use you. Sabihin mo sa katabi mo. Kaya lang, are you willing to be used by the Lord? Yun ang magandang tanong, ano? Are you going to respond? Kasi when the woman responded, sabi ng 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The new life has begun. Ito po nangyayari when we respond to the gospel. Yung dati nating kung sino tayo, ito ay napapalitan ng bagong pagkatao. Sino to? That is Jesus Christ. Jesus. Hindi na po tayo yung dating makasalanan, kundi isang taong niligtas ni Kristo at ang nananahan sa atin ay si Kristo na, and our identity should be Christ. Amen. Sabihin ng mga, paano mangyayari magiging identity namin si Lord? Kung may question po kayong ganyan, may life group tayo. Sasagutin kayo ng life group leader natin. Okay? Our identity changes. This woman was changed and her testimony brought salvation to many. Alam niyo yung testimony? Alam niyo po kasi hindi naman natin kailangan na well-versed ang Biblia para i-share ang good news. Because the good news is about Jesus paying the price for our sins. That's the good news. Minsan kasi kailangan memorize mo yung from Genesis to Revelation. Alam niyo po kung gano'n ang magiging batayan natin, wala pong karapatan. Hindi ko po siya memorize from Genesis to Revelation. Okay? Kailangan memorize ko yung Genesis to Revelation to share the gospel. No. The gospel is very simple. It's about the love of God and the saving grace of God. Amen? So when you respond to the gospel, changes happen. And because of this change, number 2, we have to respond to the call. Hindi ka lang mag-respond sa gospel, okay, I'm now changed, a new person. Lord, I'm saved, I will go to heaven. Hallelujah! Wala na akong gagawin. Save na ako, bahala na kayo. Kanya-kanya kaligtasan to. Diba? Basta ako, tumanggap na ako, bahala ka kung tatanggap ko, hindi. Parang gano'n, di ba? No, mga kapatid. There is a call, there is a task, there is a ministry that God is entrusting to all of us. Hindi lang po sa pastor, hindi lang sa evangelist, hindi lang sa apostle, but to all that responds to the gospel. Amen. So may responsibility ka sa family mo, sa community mo, sa workplace mo, sa school, wherever you are. You have to carry and respond to the call of God because you are set apart. Pag sinabing set apart, iniwalay ka. Meron kang kaibahan. Kaya nga making a difference, di ba? Meron kang kaibahan. Kakaiba ka mag-isip, kakaiba ka kumilos, kakaiba ka magsalita. Kakaiba ka. Sabihin mo sa katabi mo. Kakaiba ka. Okay? You are set apart. Ano ba? Ang setting apart sa atin, Matthew 28:19, ang sabi ng Panginoon dito, therefore, go. Diyan lang po ako magano, go. And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go. Hindi sinabi ng Lord na, okay, wala ka nang gagawin. Kundi may gagawin ka at kailangan humayo ka. Okay? Ayaw ni Lord ng tamad. Alam niyo ba yun?
Ayaw din ng Lord yung, ano bang complacent sa Tagalog? Yung mamaya na, ano na lang, wait lang, 5 minutes. Yeah. Wait lang, 10 minutes. 10 minutes lang, wait lang. Okay. Ayaw ni Lord ng mga wait lang. Kasi faith is always now. Okay? Amen? So sabi ng Panginoon, go. Make disciples. Sumayo kayo. God is sending His people to the world. Bakit ka sinend ng Lord? Sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes. Hindi ka nga nag-iisa eh. When God is sending you out, He sends you the Holy Spirit, and you will be my witness. Telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ibig sabihin, wala ka dapat pinapalagpas na lugar upang pahayag ang kabutihan at ang kagandahang loob ng Diyos. Kasi hindi lang ikaw, binigyan ka niya ng kasama. He gave you the Holy Spirit to be witness. So God is sending you out to be His witness. Amen? Naniniwala ka ba God is sending you? Oh, praise God. Kaya wala tayong excuse to say, wala akong nadadala, wala akong nasisyaran. Okay? You know, the world needs to hear the good news. Kaya nga sa mundo tayo pinapadala ng Panginoon. Kasi ang mundo punong-puno na ng negative na negative news, vibes, negative na mga tao. That's why God is sending us to the world. Para mabago ang takbo ng pag-iisip at buhay ng mga tao na namumuhay. Kasi pag negative ka, kahit ang mga doktor, sinasabi nila, pag negative ka, madali ka magkasakit. Kasi kahit na nagsasabi ng maganda yung kaharap mo, sa'yo, mali pa rin yun. At ang mga negative na tao, palagi sila tama. Hindi ka nagiging tama. Pag mga ganun ang kausap mo, ilayans mo na. Jesus' name, Lord, enlighten their minds. Di ba? Kasi totoo po yun. If you encounter people who knows everything, ma-amaze ka. Saan ang gagaling ang knowledge nito? Di ba? They will say everything na alam nila. But God is sending us to the world to bring change to the world. Pero alam niyo ba, you cannot change the world, mga kapatid. It's God. Kaya when we share the gospel, hindi mo pipilitin. Sister, kailangan mo ito. Tapos inaaway mo na siya, ayaw niya tanggapin yung gospel. No, just share the gospel. And allow the Holy Spirit, di ba? You will receive the Holy Spirit. The Holy Spirit is in you. You share the gospel and allow the Holy Spirit to touch that person so they can be changed. Kasi hindi rin po pwede, ay sabi ni Pastora, mag-share talaga ako ng gospel. Kailangan talaga itong araw na ito, may tumanggap kay Lord. Tumanggap ka, kundi papunta ka sa impyerno. Eh, totoo din naman yun. Pag hindi sila talaga tumanggap sa Panginoon, that is their destiny. Pero hindi po tayo namimilit. We just share the gospel, live the gospel. Hindi lang po natin kasi pinapahayag ang gospel, kundi pinapamuhay natin ito. This is the very, very effective evangelism. Yung nakikita sa buhay nyo ang Diyos. Nakikita sa buhay nyo ang pag-ibig ng Diyos. And the world needs that. Kasi pag sa mundo ka, puro complain na maririnig mo dyan eh. Di ba? So God is sending you. Romans 10:15. Sabihin, how will anyone go and tell them without being sent? This is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Sige nga, patingin mga panyo. How beautiful is the feet of those who bring good news. Bakit? Because they bring good news. Kahit hindi ka nagpapaspa. Alam mo yung panahon ni Jesus Christ, wala, lakad nga sila, di ba? Siguro puro alikabok. Kaya nga inuugasan sila ng paa. Naka-sandals pa. Hindi naka-close shoes. Wala pang rubber shoes nun eh. Di ba? And they walk.
They walk sa mabato, mabuhangin, maputik. They walk just to tell the people about the love of God. And yet, ang sabi ng Biblia, their feet are beautiful. Kaya when you share, alam mo, kahit may alipungayan, it's a beautiful feet. Sa harapan ng Diyos, yan ay napakagandang paa. Amen? Pero alam niyo, pagagalingin kayo ng Lord kung meron kang gano'n. Okay? So, it's how beautiful the feet of those who bring good news. We carry the good news to the world, the message of love and His saving grace. At ito ang pinakamaganda pa. Sabagay, it's all good news. Jesus paid the price for your utang. Sabihin mo, no, Lord, may utang pa rin ako ngayon. Pakibayad ka. Sabi ni Lord, binayaran ko na yan. Binigyan na kita ng kakayanan kung paano mo mababayaran yan. Huwag kang tamad. Kumilos ka na dyan. Sabihin sa'yo ni Lord. Ganun. Diba? Kasi He's given us the ability to get wealth. Sabi ng Biblia. But we have to make it right. Aligned to His will and to His word. So we make a difference by responding to the message and by responding to the call of God. Bakit? Kasi you're not doing the same with other people. Hindi na complain ng dinadala natin sa mundo, kundi magandang balita. Hindi na gossip, slandering. People are so broken, mga kapatid, sa mundo. Broken na broken ang tao sa mundo. They need to hear the message of healing, salvation, hope. Kasi ito yung nawawala eh. Itong ninanakaw ng dyablo. Yung mensahe ng kabutihan, kagandahang loob ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. But you and I, we have the mission to do. Okay? So kailangan lagay na natin sa puso natin yan. Tell them there is healing in Christ. Marami po actually yung kailan ito na ang mga ngayon, ang mga psychiatrists ngayon, ang laki ng mga pera nila. Bakit? Nakapila ang mga tao for counseling. For bakit? Mayayaman siguro kasi ito, mamahal kasi ng per session itong mga to. Pero kahit wala kang pera because they feel na may sakit sila, they're emotionally, mentally troubled. Talagang pumipila yung mga yan. Bakit sila troubled? Because they are broken. Their souls are broken. Maraming nagdaan sa buhay nila that caused them to be broken. Mga kapatid, we can help these people. Ikaw ay pwedeng makatulong sa kanila. Why? Because we can bring Christ to them. And in Christ, there is healing. There is love, there is hope. Acts 4:12 po. Sabi, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. There's only one name given. It's the name of Jesus. So may magagawa tayo. May magagawa tayo to help these people. And in Christ, we also reconciled the lost to God. Kaya we are also given the ministry of reconciliation. Ibig sabihin, ginagamit tayo ng Diyos para pagpakasundo ng tao sa Panginoon at ng tao sa tao. Kasi alam mo, if you carry that spirit, you don't divide relationship, you don't divide family, but you help them to be whole. Because it is the ministry that God has entrusted to us. That's part of the call. That is in 2 Corinthians 5. 18 to 19. Shall we all read it? 1, 2, 3. And all of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. For God was in Christ, reconciling the world to Him.
no longer counting people's sins against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. Alam niyo, pang tunay na pagkakasundo-sundo ay pinangungunahan niya ng Espiritu ng Panginoon. Because in reconciliation, there is forgiveness. Kasi you can never be reconciled if you don't forgive. At sometimes, napakahirap natin gawin ito, magpatawad. Lalo na kung grabe ang ginawa sa atin ng isang tao. Pero mga kapatid, God will give you the grace. Dahil yan ay binigay ng Diyos sa atin, ibig sabihin, kaya natin. All we have to do is to obey. Kasi minsan yun ang ayaw natin, mag-obey. Kasi nasasaktan ng aking pride. Okay? Nasasaktan ako, Lord. Pag pinatawad ko, baka umulit. Diba? Hayaan niyo siyang umulit. Patawarin niyo ulit. Umulit ulit, patawarin niyo ulit. Alam niyo, sa bawat pagpapatawad niyo, may biyaya at pagpapala kayong tinatanggap. So forgive. Forgive. Because the salvation of God is for everyone. Amen? John 3:16, siguro kahit hindi natin ito buksan, alam natin ito eh. Sige nga, kung sino nga makapag-recite dyan, oh. Bigyan ng siopaw yan. Okay. John 3:16, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have. God so loved the world. Hallelujah. Are you part of the world? Parang wala makapagsalita. Bahagi ka ng mundo. Kasama ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? You are part of God's love. And Jesus paid the price. Ano ba yung price? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ our Lord. Grabe yung sin, may bayad eh. Di ba? Wages of sin. Anong bayad? Ano ba rin-require? Alam mo, pag nabubuhay ka sa kasalanan, it will require everything sa life mo. Kapayapaan mo, pag-iisip mo, pagkatao mo. Inaano niya yan eh. When we are living in sin, ganun talaga. May babayaran. Ang pinakamasaklap doon, yung kamatayan, yung spiritual death. If you fail to receive the offer of God, yung sabi dito, the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Free na siya, eternal pa. Ayaw niyo nun? Di ba? Yung sin, you have to pay. But the free gift of God is eternal life in Christ our Lord. Bakit naging free? Because Jesus paid for you. Hindi rin po talagang libre yun. Binayaran talaga ng Panginoon. And in Christ alone, doon natin pwedeng matanggap the message, the life-changing message is about Jesus. And to make a difference, we need that message. Be part of our life and to live that message in our life. By touching people. Di ba yung Samaritan woman? Ang ginawa niya, makasalanan to. Pero hindi yun ang naging hadlang para hindi niya maipahayag ang ginawa ng Diyos sa kanya. Amen. May ginawa ba ang Panginoon sa buhay natin? Alam mo, minsan kailangan yung balikan yun eh. Kaya when we respond to the gospel, it changes our life and our destiny. Sa John 4:42. Then they said to the woman, now we believe, not because of what you told us, but because we have heard Him ourselves. Now we know that He is indeed the Savior of the world. Alam niyo mga kapatid, when we respond to the gospel, God will reveal Himself to you in a deeper way. As you know Him,
daily, as you encounter Him daily, doon mo, ito talaga. Ito ang kailangan ko. Ito talagang kulang sa buhay ko. Ang presensya ng Diyos. And it will change us. It will change us. Kasi po, if we receive Jesus, we're already saved. In the position of God, you are already saved. Pero syempre, ang flesh natin, we have to help and work na ito ay ma-align sa kalooban ng Panginoon. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi natin kailangan dumating sa heaven para magbago. Dito sa lupa, binabago tayo ng Diyos. And part of pagbabago natin is to carry what God has entrusted to us. Maaring ngayon, you're battling with questions sa buhay, uncertain ka, ano ba mangyayari? Alam niyo itong ang bagyo, pag dumarating ito, di ba? Parang, mag-ano na naman, ang dami nating assumption. Ano na naman tayo nito? Magkakaroon ng yung papanik buying yung mga tao, baka mawala ng pagkain. Yung mga walang pera, nagpapanik na lang. Walang pambili. Panik na lang. At least, parte ka ng mga grupo, nagpapanik, di ba? Yung iba, nagpapanik buying, sila nagpapanik. Kasi it's the world. Minsan marami tayong iniisip. Within you, you have troubled. Di ka makatulog sa gabi. Dahil marami kang problema ang kinikeri. Minsan kahit estudyante, di ba? Pero problema nila mga projects nila. Ako din na-amaze kasi nung nag-aaral ako, hindi naman kami ganun eh. Pag uwi namin, naglalaro na kami. Pero ngayon yung mga estudyante, ewan ko po sa mga estudyante, hanggang midnight, ginagawa sila. Ako na yung sumusurrender. Parang awa nyo na. Tama na. Parang gaganon ka na lang eh. Kasi talagang, the world is changing. But the Word of God never change. Its power to save never change. Mga kapatid. And the world needs the message and the Word of God to change them. Dapat hindi tayo ang binabago ng mundo. Dala natin ang magbabago sa mundo. Amen. Okay? So we respond to the gospel. Huwag niyong itago kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niyo. Let it go. Spread. Spread the love. Sabi ni Tita Bunch. Spread the love. Natatawa ko pag sinasabi niya, which is true. Kasi hindi naman kailangan maging kamag-anak mo ang tao para magustuhan mo maligtas siya. It's because God loves them. Amen.